daanan natin. Ayan oh. So dito tayo dadaan kung tayo maglilinis. Bakit kahit dito lang. Ang maganda kasi nakaganon. Opla. Ayan. Ay, salamat. So 6 na lang bukas, pipinturahan na lang ito. Ayan po mga farmer, magandang buhay. Hindi ko alam kung matatapos ko pa tong vlog na to. Ayan, nandiyan si kuya. Ayan, ilan na lang. Tingnan natin. Sarap buhay tong dalawang ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So bali 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6, 7 na lang pala ang itatayo doon. 7 na lang. Ayan, kasi yung 6 dito po yan. Ayan, nagpipintura sila. Nirarush na rin nila kasi para bukas nga naman ready for ano na to, for installation na rin naman. So ayan, dito okay na tayo. Ang gandang tingnan. Only solar boys will understand and relate, sabi nga nila. Kasabihan lang po yan ng mga mahilig sa solar. So ayan po ang daanan natin. Ayan oh. So dito tayo dadaan kung tayo maglilinis. Bakit kahit dito lang. Ang maganda kasi nakaganon. So yung tubig takbo doon. So power spray, kaya mong linisin na lang. At kinaganda, wala tayong mga sabihin mo ng mga dahon-dahon na makakatakip dahil tinanggal na po natin yung gimelina, trinim na natin. So, wala na po tayo magiging problema. So all sun tayo. Ayan, sa 3rd floor tayo. Tapos may sinasabi si Gian na bumili ako yung lightning arrest. Ay kuya, nagpapabili pala si Gian ng lightning arrester ba yon? Kailangan ba natin? Kaya natin i-install yon? Mabilis lang ata yun eh. Parang poste lang ata na ikakabit sa may lightning arrester ba? Siguro, sabi niya. Surge protector, lightning arrester. Parang ano eh, parang antena eh. Yan ano? Pag kinakabit sa radyo ng antena. Lightning arrester. Oh. So ayan daw po, lightning arrester kailangan natin. 1, 2, 3. Ang luwag pala. Ang luwag pala. Ang luwag. So yun nga lang, hindi talaga pwedeng sagarin. Pero kaya sana ang last 3 pa. Ano? Kung sasagarin mo. Pero ayun na nga, ang luwag pala. Galing. Maluwag dito sa kabila. So mas maluwag nga yung bubong natin dyan. Ayan po oh. Ayan na yan. Wala na po doon. Wala nang ilalagay doon. Wala na yan. Okay na yan doon. So naandito lahat. May daanan din siya sa gilid. Ay sa gitna. Same din ng dito. Tapos eto 6 din dito. Pahaba naman na ganon. So isa doon sa ibabaw, 2 dito magkatabi. Tapos isa na naman doon, 2 na naman po dito. Ayan ang ano natin, setup. Tapos for future na naman sana no, malagyan din natin yung ilalim kasi panel na lang naman po ang kailangan daw. Hindi na kailangan ng inverter. So kailangan na lang po natin makahanap din ng same wattage ng panel, 590. Ayan, sana same brand na rin, di ba? Para ano, kausapin mo na lang si Gian kung sakali baka in the future after 2-3 months tingnan natin yung takbo kung gusto natin magdagdag ng panel sasabihin niya no, bro meron ditong TCL 590, tirahin na natin, di ba? So ganun ba, at least ma-maximize na natin yung 25 o 24 kilowatt. Yan, medyo overtime tayo. Yung mga boys, si Jomar at si Rizal, sabi ko baka pagtapos na magtrabaho sa kusina, parush na lang yung garahe, yung kalat doon, yung cabinet,
yung paglalagyan po ng battery tsaka inverter eh ano na, ma-ready na din kasi bukas daw yun na yung ayan o. Ayan. Bukas si Junjun na lang ang papasok. Siya naman po ang magpipintura ng brown. Tapos ay lawin yan, lawin, ayan. Tapos ayun, mag-i-install ng panel dito 6. Tapos darating na po bukas yung mag-aayos nung sa baba naman. So most likely Sabado o Linggo tapos na tayo sana. At papaayos ko kay Gian yung ano, sana maano natin yung ready na for net metering yung lahat, tapos yung mga papers na kailangan para at least ready for inspection. Kasi kung mabilis lang naman pala mag-apply na dito sa Pelco, eh makuha na natin kaagad para gaganahan naman ako magdagdag ng panel. Kasi alam ko wala na pong masasayang, diba? Bibili ka ng panels sa doon, let's say ipupush mo na yung additional panels doon, which is kung po pwede po ano, kung po pwede lang naman para at least, diba, kung naka net metering na tayo, eh wala na pong masasayang. Sa umaga pag mainit na, uy, titingnan mo yung ano mo, marami kang ini-export, di ang gandang tingnan. So 12 plus 8, wow, 20 panels na pala ang naikabit ah. Galing ah. Ito pa. Tapos yun. Tapos yan. Yun, sumunod. Pasadahan mo na rin. Ako na magsasabi, Nel. Ako na magsasabi. Sa baba ka. Para ano, kahit primer lang yan, kahit di na makuha ng brown yan, ano, importante ma-primer no? Yan, pasadahan mo yan. Yan. Sige. O, di ba? Okay na yan. Yung pangatlo ay pangalawa. Tapos yung una wala pa halos yon. Yan, sige, yan na muna. Sige. Hanggang sa likod mo na, diretso mo na. Marami pang walang ano eh. Sige, ulitin mo. Yan, balik. Sige, yan, balik. Okay, sige pa. Abante. Sige, yan. Sige, hanggang dito na sa dulo. Kasi may mga spot na wala pa eh. Diba? Ayan. Nag-guide natin. Ay. Yun. Balik mo pa. Yun, ayos. Okay na. Okay. Sabi ko kay tropa, total ka ako nakailang beses din po sa bagay kasi ano po kasi ngayon eh,
yung mga gamit medyo ano kay Gian, medyo nandun sa kabilang side. Pero sabi ko, ang maganda mayroong isang tao na in charge. Sigurado naman may checklist naman sila kung ilang pirasong lahat ng gagamitin, ano, mapatubo man yan, bracket, ito kung ano man ang tawag nito, panels, ano pa ba. Siyempre panel, walang problema yan. Yung mga ganito, ang ano, yung mga tubo, yung mga elbow na kakailanganin, dapat meron na silang taong in charge para mag-check, kasi lalo na't mga liblib na lugar po ang pinupuntahan nila, para mabilis ka ako yung ano ba, yung trabaho. May isang in charge lang na, oh, ikaw ang bahala dyan, ha, checkin mo yan bago isakay sa sasakyan. Kailangan kompleto bago tayo pumunta sa site. Totoo naman, di ba, mga ganun, para at least ano, mahirap po kasi lalo na ang karamihan na pinupuntahan nila liblib na lugar. Baka mamaya isa lang ang hardware, wala pa yung hinahanap nila, di ba, matetenga ang trabaho. Para tulungan naman nila si Gian, si Gian ay busy. Tapos malay nyo ako pagka ano, bigyan kayo ni Gian ng incentive pag let's say, target natin 3 days pulidong trabaho, matapos ninyo yan, may bonus kayo, diba? So win-win situation para talagang bilisan yung trabaho. Lalo na ngayon kailangan ni Gian ng mabilis na trabaho at maayos, syempre dahil sa competition din, diba? Matindi po ang competition ngayon sa solar Opya, sige pa Nel, balik mo pa, mayroon pang part na ano. Sige, sige pa, usog mo pa ng konti. Hindi tinamaan yan, ayos na. Okay, kompleto na yung sa taas. Yung doon sa ano, una pangalawa dito kay Junjun, yung ginawa niya sa may part niya. Doon sa yung pangatla nasa ibabaw, yan. Para malinis na. Ay, ito pa pala, sa may tapat mo. Hindi, itong pangababa, yan. Sige pa, baba mo pa. Baba pa. May part pa palang hindi na ano. Yan, sige pa, usog mo pa ng 2 dangkal. Yan, ayos na. Doon sa taas talagang wala pang pintura yon. Ayan, mukhang makakabit naman yung 24 panels. Ayan, dito 590, 24 panels, 590 watts. Buti na lang, sabi ni Gian, naging 590, kasi sabi niya, bro, kung hindi 590 mas malapad, mahirapan tayo, lalong lalo na dito. Saktong sakto sa 590, paano talagang tinadhana talaga. Ayan, di ba? Kasi kung nag 620 po kami, yun po yung plano talaga, kaya lang nagkaubusan, kaya naging 590. Mas malapad po yun, hindi uubra sa ano siya. Tapos ang mangyayari, bagay baka maging iba yung design, ano, diba? So ayun, pero dito pwede kahit 620, ano, kasi maluwag pa po may ano pa may spasyo pa. Hindi ko alam kung baka sumobra ng konti yung panel dito, pero okay lang, para magkakabubong ngayon. itong part na to parang design na din siguro, pero ewan ko kung sa baba pangit tingnan. Sa taas, Nel, meron pang budget dun,
Ha? Hindi, may isang part lang sa gitna. Di, usog mo pa, hindi, yung kabila, yung una. Yan, oh yan, sa may yan na lang. Oh, hilahin mo pa, pabalik. Yun, okay na. Oh. Yung dalawang huli na lang ang wala niyan. Dalawang huli dito. Medyo nakaano ng kaunti yung elbow, nakaangat, hindi na anticipate nung gumawa ano, pero yan nakagawa ng paraan yan. Aangat sa panel. Yan, inabot na tayo ng mag-aalas 6. Mga bata nag-i-enjoy dito eh. Pipinsan, banding. Chichi nag-i-skate. Magaling na rin mag-skate si Chichi. Yun o, galing na o. Pipickleball naman sila. Oh, diba? Yan, pang 23. Pang 20. Oh, 21. Pang 21 na natin yan. Linis na sila, okay na. Galing, 2 araw lang pong tinira to. Yung ano natin, fabrication ng additional para maikabit natin yung 6. Hindi talaga kaya. Yung isa sagad 22 din lang ang may 28 cook. Hindi, 20 po, 23 27, kulang po ng 3 pa rin. So, diba, kung sasagad mo doon, pangit na. Dapat maaakyat mo talaga para for maintenance, for checking. Sabi ni Gian, kailangan talaga po may daanan para hindi mahirap i-check. Mamaya may troubleshooting, di ba? So, ayun, okay na yan. Pero nung una, akala ko kaya. Pero nung una, ganun din po pala. Nung tinignan nila, kaya daw. Tapos yung nag-actual na, yun, kailangan talaga ng anuhan, daanan. So bukas si Junjun dito. Oy, ayan. So sa mga advice ko pala, ayan mga farmer, nagkamali kami. Dapat pala nung ni-repaint namin to, nag-repaint kami ng puti. So sa mga gusto po na, sa mga magpapagawa pa lang ng bahay, yung bubong ninyo, kung gusto nyo po din, nakaplano din naman ng magpakabit ng renewable energy sa inyong bubong, ay wala kayong ibang choice kundi puti po ang ilagay ninyo. Kasi ngayon bifacial po ang karamihan ng ginagamit na solar panels.
meron pa po siyang tulong na nakukuha sa ilalim, nakaka-absorb pa po ng energy, kumbaga. Kaya mas maganda kung puti kasi mas yung reflection mas nakakatulong pa po. Although sabi nila kaunti na lang naman po, pero at least meron pa din pong maitutulong, di ba? Kasi kailan, ewan ko kung kailan ba ito nag-umpisang bifacial na to. Hindi matagal na rin naman eh. Pero dati naman po kasi hindi naman, di ba? Wala namang ano. Oh, yun puti. Ang ano. Iniisip ko nga eh, kung ilaw po yung liwanag ang pinagkukuhanan ng energy, hindi yung init, baka pwede yung ano, liwanag ng floodlight na malakas. Diba? Parang araw din ano. Pwede kang maglagay ng ilaw sa ano sa baba niya para maliwanag. Yun lang. Ayan, so 22 na ang naikakabit. Ayan. Hindi lang ako makaakyat eh, nandito yung hagdanan eh. Ang bilis lang pala maglatag ng panel, lalo na kung mabilis pong iakyat ang panel. May mga bubong daw na challenging ang pagsampa ng panel sa taas. So nga naman ano, isa pa yan sa i-consider din ninyo, yung access po sa bubong. Talaga dapat may access talaga sa bubong pag magpapagawa kayo ng bahay. Mabilis akyatin, sasaranggola kayo, di ba? Ganda na din yan. Ayun, ibay. Nagawa pa kaya ni na Jomar yung sa baba, malinis para makakabitan na ng yung pagkakabitan ng mga batteries and ano. Kino-connect lang naman. May next project sila, malaki, 30 kilowatt na naman po ang susunod nila. Before this, kaya ano naman sila, may-ari po ng Palawan Express kay Tambunting. Yun daw ang kinabitan nila, sabi ni brother. Opla. Ayan. Ay, salamat. So 6 na lang bukas, pipinturahan na lang ito. Tapos kakabitan na lang po ito, mabilis na lang. Ayan naman na yung abang ng mga wire. Wala nang problema. Dito kakabit sa dulo yan. Yung wire. Iikot. Paano ba? Dito muna eh. Dito muna yan dadaan, papunta doon. Tapos yan naman ang ay, yan natin sa baba. Daming mangga oh. Manibala, napakasarap. Yan, manulong kita ata si kuya. Ay, sina Jomar oh. Baka nakalinis ng chicken na natin. At tayo'y ay mga gagawin pa. Ayan, Solar Boys PH, mga ka-farmer. Yan po ang ating installer. At napakabilis kausap. Ayan, 12 years of experience na rin naman sila. At message nyo lang sa kanilang Facebook page, Solar Boys PH, sa mga gusto pong mag-inquire. Dahil alam ko in demand po ang ating renewable energy ngayong may crisis tayo na hindi pa natin alam kung saan patungo.
maganda na pong kung may budget naman at kaya namang kabitan yung lugar ninyo, eh wag na po kayong mag dalawang isip, magpakabit na kayo dahil habang di ba, habang hindi pa nagkakaubusan, kumbaga eh baka mamaya dumating sa punto na gustong gusto mo nang magpakabit, eh kailangan mong maghintay ng napakatagal na panahon, 'di ba? Walang materials din na makuha dahil in demand po ito ngayon. So maganda na rin na makapila na kayo or makapag-inquire na kayo para magkaroon na rin po kayo ng idea, mabisita na yung inyong lugar just in case na ano ako po 4 years in the making to, pero ako po ay nagsisi dahil kung inuna ko din po ito, yung ROI ay na-hit na natin at matagal na po tayo nag-i-enjoy ng free energy, ika nga, diba? So kami po ay nagbibil ngayon ng 20 plus thousand, kaya sabi ko nako, kailangan na natin, plus magtataas pa po daw ang, di ba, ng kuryente. Ang mahal ng kuryente ngayon, magtataas pa po ata ng 5 pesos per kilowatt ba? Parang ganon. Pero hindi naman daw bibiglain. Pero ganun pa man, magtataas pa rin po, di ba? Tapos hindi pa natin alam yung mga nangyayari ngayon na wala pang kasiguraduhan. Baka magkaroon po ng energy crisis nga. So, importante meron na po tayo nito. So, ayun. Solar Boys PH. Diba? Tapos meron po tayong mga tips na sa mga nagpapagawa pa lang ng bahay, yan, maganda i-ano nyo na rin po, solar ready, diba? Yung design, ipaano nyo na rin po sa architect ninyo, yung bubong, para at least solar ready na rin po. Gaya ng sabi ko nga, yung kulay ng yung design ng yung bubong ninyo, yung design, ito maganda kasi ang mahirap daw, sabi ni Gian, mahirap po yung 4 aguas kasi yung part hindi sabay-sabay ba. Ito maganda daw to kasi flat lang, so yung araw sa pool siya. Kasi yung 4 aguas sa kabila, tapos pag gumano naman sa kabila yung wala naman, mahina naman yung kabila, di ba? So yung mga ganitong design maganda. Sabi ko nga, kung alam ko din lang, diniretso ko na to. Ayan, isang mahaba yung half, may bubong, di ba? Napakaganda sana kabitan ng solar panel. 30 din siguro, baka more than mga 36 siguro ang kasya yung sinagat natin, ganyan, diretso dito. Pero ayun nga, yung design po importante para at least smooth na yung pagpapakabit ninyo. Yun ay ano lang naman po, kung gusto nyo lang, payo lang, di ba? Papagawa pa lang ng bahay. So ayan, baba na tayo pala, mag-chicken pa tayo. At least yung pwesto ng ating mga inverter, sabi ko, may plano din po kasi ako doon kasi yung angin ng ulan, kailangan din natin anticipate. Bilis lang naman. dito po nila ikakabit, dito na lang kasi yan lang naman po yung battery. Yan, bigat niyan, 140 kilos yan, isa. So dito, ngayon, para may protection tayo sa anggi, pwede tayong fabricate ng harang na hindi naman pwedeng ikulong kasi mainit po yan. So parang lang, siguro mga naka-louver, di ba? Sa baba, naka-louver siya, tapos sa taas pwedeng may ventilation din na parang, di ko alam kung ano ba, magpapabricate na lang tayo kay Junjun siguro, parang bakal lang na kaharang dyan na may para sa anggi kasi yung bagyo hindi natin alam, di ba? Malakas, so, yung tubig hindi po pwedeng mabasa. Yung inverter daw pwede, pero yung battery hindi pwede. So yan ang kailangan natin ingatan din. So yan, advice din uli sa mga magpapakabit po ng solar, di ba? Maganda mayroon na yung space na planado talaga. Maganda nga makapag na kayo makapag hingi kayo ng advice sa mga installer kung ano yung magandang gawin. Ito
alagyan po natin yan ng harang din para at least safe yung ating mga inverter tsaka yung battery. Yan, controller, whatever. Diba? So, okay na tayo mga ka-farmer. So, ayan, maraming pong salamat at magandang buhay.